Good morning mga idol at welcome back to my channel. Today's adventure ay talagang may gagawin tayong content na 4 na araw tayong mamamana at yung ating kikitain ay itutulong natin sa ating kapwa o nangangailangan ng tulong. Kasi may tumawag sa akin, kung naalala nyo sa video ko nung sa Reels, isang 3 tricycle yung nabagsakan ng kahoy at naipit, at ang isa doon ay tinamaan yung paa at nabali yung kanyang paa, no? So nagulat ako, in a few months may tumawag sa akin na humihingi ng tulong, pero it's a coincidence siguro na hindi ko alam at hindi niya rin alam na nag-vlog ako. Biglang humingi sa akin ng tulong na masuportahan ko daw siya. Then sabi ko sa kanya, hindi pa masyadong kumikita sir yung aking vlog, pero syempre kahit pa paano tutulong tayo. Kaya ang content natin na to ay 4 days na adventure. Kung ano man ang kikitain ko, kung ilan man ang kikitain ko, sabi ko sa kanya, ibibigay ko sa kanya at ako mismo mag-aabot. So sana mga dudes, pagpalayan tayo ng buong may kapal at ingatan sa ating pamamana para makatulong tayo sa ating kapwa, no? So sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe kay Dude Spero TV ay humihingi po rin ako sa inyo ng suporta para po makatulong din tayo sa ating kapwa, no? Sa ngayon po hindi pa po kumikita ang ating YouTube channel. Kumikita na po ang ating YouTube channel pero hindi pa po sapat at kunti lang po talaga. So ang aking itutulong ay galing mismo sa aking adventure. Kaya abang-abang kayo mga dudes. At ayan, na-prepare na natin mga gamit natin. Anytime soon, hintayin natin kasama natin at lalakad na tayo, no? Ito yung mga gamit natin. Ayan. So ito yung portable natin. Doon na lang tayo kakain sa island, no? Magluluto tayo kung anong mahuli natin. May mga idol, shout out po sa ating mga bagong subscriber from Ruas, Palawan, from Dumaran, no? Kahit pa paano ay unti-unti pong lumalaga na pang ating YouTube channel. At sana po ay masuportahan niyo po kung kayo ay bago lamang at mga silent viewers. Ang content natin ngayon po ay ang spear fishing at pagtulong sa kapwa ng ating nangangailangan. Okay? Let's go! Good morning mga dudes, and welcome back to my channel. This is Dude Spero TV at another adventure pang ating gagawin in 3 days or 4 days na adventure ay ang ating kikitanin ay tutulong natin sa ating kaibigan na nangangailangan ng tulong, no? So our adventure starts here at Lamoro area. Palabas po tayo dun sa may Beauty Island doon sa kabila. Kasama ko pa rin si Dudes Tudoy. Shout out sa'yo Dudes Tudoy. Si Dudes Pandong sa harapan at yung ibang kasama natin ay wala dahil busy. So sana ingatan tayo ng may kapal at bigyan tayo ng blessing sa araw na to para maitulong natin sa ating kapwa. Okay? And sa lahat ng mga silent viewers dyan, ano pang inantay mo mga dudes? Subscribe na po at pakishare at like na lang po ng ating mga video. Sana po ay nakakatulong kami sa inyo. And abang-abang kayo kung ano mahuli natin mga dudes. Let's go! Okay, dito na tayo mga dudes sa dating spot, Baboy Island, dito sa likod ng Kawayan Island. So together also with Dudes Bandong at si Dudes Tudoy nakababa na. Ayun. So let's do our adventure. At we know that we are going to receive our blessing today. Kailangan natin magtiyaga at magsikap, no? So sana protektahan tayo ng pumay kapal mga dudes. Okay, once again, let's go! Okay, this is our first dive mga dudes. Tignan natin yung ating visibility ng tubig. Napaka-clear at napakaganda mag-hunt ng isda kung ganito ang ating mga visibility. Okay, siyempre ang ating adventure na ito ay ang adventure na kung saan ay kung anong ating mahuhuli ay ating itutulong sa isa nating kaibigan na nagdaranas ngayon ng hindi maganda, no, dahil sa pangyayaring iyon. Kaya sana makahuli tayo ng maraming isda. At kami patuloy pa rin sa inyo na humihingi ng suporta para mas-subscribe ang ating YouTube channel. Hanapin nyo lang po ang Dude Spero TV. At kung nais nyo po magpa-shoutout, mag-iwan lang po kayo ng comment sa bawat video na ating ilalabas. At huwag din po kalilimutan na i-hit ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. At para sa unang dive natin ngayong araw mga dudes, may nagpakita ng isang mamahaling isda o tinatawag natin coral trout grouper. At sana
mahuli natin ito dahil ito ang ating unang tera sa araw na ito. Ayun! Ayun! Hindi tumama mga dudes, sayang. At ito, para sa ating pangalawang dive, may isang coral trout grouper naman. At sana naman, tamaan na natin ito. Yun! Tinamaan nga mga dudes. Ang coral trout grouper ay isa sa mamahaling suno o isda dito sa El Nido. Alam nyo ba mga dudes, na kapag buhay ang isda ito, kailangan hindi siya lalampas ng 1 kilo at hindi rin siya bababa ng 5 gramo. Dahil ang isda ito, nagkakahalaga ng 1,500 Philippine money dito sa El Nido kung bibili ng ating mga kaibigang Chinese. Yan, ganyan kamahal yung suno na tinatawag dito kapag buhay siya. Kaya ang ibang trabaho ng ibang mga mangingisda dito ay nagbubuhay-buhay ng mga ganyang suno. At ito ang ating unang isda sa araw na ito mga dudes, coral trout grouper o suno kung tawagin. Ito ang pinaka-original na coral trout grouper o suno dito sa El Nido. Mapapansin mo kasi yan dahil sa kanilang tuldok sa katawan. Dito naman sa pangyayaring ito, may nakita tayo sa ilalim na isang coral trout grouper ulit, pero mas malaki ito mga dudes kaysa sa nauna natin nahuli. At syempre naman, kailangan nating timingan para mahuli na natin ito dahil pandagdag pa ito, pambenta. At ito ang nangyari mga dudes. Ayun, tinamaan naman natin mga dudes. Alam nyo ba mga dudes, pang-apat na balik ko na ito sa suno na ito. Dahil pinag-aaralan ko ang kanyang behavior. Kasi sa tuwing bababa ko siya at parang nais ko na siyang tirahin, ay lagi siyang pumapasok sa butas. Kaya itong huling dive natin ito ay nahuli naman natin at maraming salamat at nakuha naman natin. At ito ang ating pangalawang isda sa araw na to mga dudes. Ito ay nasa 1.5 kilo na. Pero kung bibili nitong buhay, ito ay oversized na at medyo hindi nakamahalan. Pero kung ating ititinda lang sa ating munting talipapa ay ayos na rin ang presyo. At dito naman sa pagkakataong ito ay na ambush style ang gagawin natin dito. Dahil minapansin tayong kung tawagin namin dito sa El Nido ay dapak. Isang uri siya ng snapper, red snapper, pero hindi ko masyadong alam kung ano talaga ang tunay nitong pangalan sa English. Pero dito kung tawagin namin ay dapak. Ito ay mabenta rin ng isdang ito dahil halos kapresyo niya rin yung maya-maya na tinatawag. Siyempre, hindi na tayo gagalaw dito, nakapokus na tayo sa kanya. Kaya kailangan nating mahuli. Medyo mailap pang isang ito mga dudes. Pero kailangan nating tamaan. Ayun, kagaya niyan, tinamaan natin at madadagdag naman natin sa ating pantinda. At ito ang ating pangatlong isda sa araw na ito mga dudes. Pandagdag pa nating pantinda ito. At dive ulit tayo mga dudes. Ito ay nasa 14 to 16 meters deep na yung lalim nito. At gumagawa nga ako ng pag-ingay o fish call habang padrap ako sa ilalim na nagbabaka sakaling may lumapit na mga pelagic. Sa ganito mga visibility mga dudes ay ambush style na ating gagawin dahil hindi natin na masasabi kung anong dadaan. Pero minsan kasi may mga tangigian dito sa areang ito. Pero kung wala man ay kung ano lang ang ating makuha dahil nandito na tayo sa ilalim ay siyempre kukunin na natin. Gaya ng isang ito. Ayan, may coral trout grouper ulit na nakaharap sa akin. Siyempre kukunin na natin to. Isa namang good size na coral trout grouper ang ating nahuli mga dudes. Nako, kung buhay lang ito, talagang malaking pera ito.
Kaso, hindi naman natin kayang buhayin kapag pinana natin. Ito ay pantinda lang sa ating munting talipapa. At syempre, yung ating kikitaan ay ating itutulong sa ating kaibigan na nangangailangan ng tulong. Syempre, isisecure na muna natin ang ating isda. Halos lahat kulay pula mga dudes. Siguro, napakaswerte natin ito. Dahil puro halos pula yung ating nahuhuli. Dito drop ulit tayo mga dudes dahil ang areang ito ay napakaraming surgeon fish. Kaya syempre pag surgeon fish, isa ring mabintang isda kapag pang-ihaw is good. Talagang napakasarap ihaw. Kaya tinitiya ko na mabilis itong mabinta itong mga surgeon fish na ito. Syempre, kukuha na tayo. Lumapit na siya kaya kukunin na natin. Good size na rin ang mga surgeon fish dito sa areang ito mga dudes. Sa mga nakaraang videos ko ay hindi pa masyadong malalaki yung mga surgeon fish dito. Pero ngayon, talagang good size na sila. Kaya iniisip ko pala na mabilis itong maibenta. Surgeon fish o kadlitan kung tawagin. Halos na sa 1 kilo na ang isang ito. At tinitiya ko napakasarap. Iihaw. Drop ulit tayo mga dudes. Dito nakakita tayo ng isang golden trevally. At syempre habang pababa tayo ay nagpifish call tayo para hindi siya lumayo. At ito ang ating huli. Tinamaan din ang isang talakitok. Pandagdag ulit pambenta mga dudes. Hindi ko na hinila mga dudes dahil nakita ko medyo alanganin yung kanyang tama. Kaya imbes na umakyat ako para kumuha ng hangin ay kinuha ko na kaagad siya sa pagkakasabit sa bato. Sayang din naman kasi kung makakawala pa ito. At dito sa area ito mga dudes ay kailangan natin mag-ambush ng ilak. Ang ilak ang isa sa pinakamasarap din iihaw kaya sinisigurado ko na marami ring bibili nito kaya kailangan natin kumuha. Dahil ang content natin ay humuli, umaghunt at magtinda ay lahat ng ating mapakikinabangan kahit anong isda basta hindi bawal sa ating batas ay ating kukunin yan. Dahil dito sa amin, ang ilak ay isa sa pinakamahalagang isda. Kung iyong lulutuin ay napakasarap talaga pang ihaw. Kaya tinitiya ko na mabilis itong maibenta. At ito ang ating huli. Pandagdag pantinda. Isang ilak. At dito, drop tayo ulit dahil may nakita tayo isang sweet lips o lipty na kung tawagin. Siyempre, tatargetin na natin ito. Sayang din ito. Pandagdag pa rin pantinda. Ito ang napakasarap sa lahat mga dudes kapag napaka-clear na tubig. Ang iyong pagsasagawa ng pamana ay talagang napakasarap mamana dahil malayo pa lang nakikita mo na ang iyong target at napaplanuhan mo na kung anong uri ng paggawa o action ng iyong gagawin para ma-ambush mo ang mga isda. Kaya napaka-swerte naman namin ng araw na ito dahil ang areang ito ay napaka-clear talaga ng tubig. Pero alam ko mamayang hapon ay sa paghila ng hibas ay medyo magkakaroon ng kunting labo. Pero kahit may labo pero makikita pa rin natin ang ating target. Hindi naman ganun kalabo. Naiwan yun siguro. Naiwan. Wala man kanina pag dito. Kain mga dudes. Sariwang sariwa. Yan ang kagandahan dito sa lahat mga dudes. Sariwa talaga yung ulam. Dala ka lang ng portable na Sarap pa. Misipol pa. Adong, kaya na dong. Ayan okay. Sabag. Tinan mo. Mamantika.
Hap. 2,000 years later. Alright, tapos na kain. Ayun na, nauna na si Dutch Dongdong. Hindi nakatugpengan na rin mga 45 minutes. So, hindi mo na, alalay lang muna sa pagsisid ha. Baka may magsuka. Okay. Mabawa tayo mga dudes. Ano makadagdag tayo ngayon? Ha? Diyan. Ito. Okay. At dito drop ulit tayo gaya ng dati ambush dahil marami talagang kadlitan o tinatawag na surgeon fish sa area ito. Ang ibang mga dudes hindi ko na nabidyohan dahil nakakasawa na rin paulit-ulit na surgeon fish ang ating nahuhuli. Pero may mga nauna na tayong surgeon fish na nahuli at nailagay na natin sa ating ice box. Kaya dagdag na lang tayo ng dagdag at kuha na lang tayo ng ibang magagandang anggulo para mai-edit natin para sa ating gagawing videos ngayong araw. Eto, pandagdag na naman isang kadlitan o surgeon fish. Good size ulit mga dudes. At pagkatapos na natin may secure mga dudes ay lumipat tayo ng ibang spot para nagbabaka sakali makadagdag tayo. Okay, ito pangalawang area natin mga dudes. Sana makadagdag tayo dito. Malapit na to sa beach. Dito tayo banda. At dito sa ating pangalawang area ay may kunting paglabo na tayong napapansin dahil humahatak na yung low tide. Pero kaya pa naman mga dudes at kita-kita pa naman natin ang ating mga target. Kaya sana makadagdag tayo dito ng ating mahuhuli para kumita tayo. At dito sa unang drop natin mga dudes ay ayun, isang tangigi o king mac ang ating nakita. At good size na ito mga dudes. Pero ayun, hindi tumama mga dudes. Sayang. Uulitin natin. Ganito nangyari mga dudes. Akala ko malapit na, malayo pa pala. Kaya ayun, bukya. At dito unti-unti na ngang lumalabo ang ating dagat mga dudes. Pero wala naman problema dahil ang ating target ay ang kadlitan, no? Ang kadlitan ay madaling makita sapagkat kulay itim sila sa ilalim. At kapag nahuli mo na sila ay nagiging gray. Kaya dito, ang gagawin natin ay mag-ambush at maghintay ng kadlitan na good size para ating panain. Napalingon nga ako sa kaliwa, naghihintay pa rin ng pelagic at nung may napansin ako sa aking kanan na may papalapit na isang kadlitan ay syempre atin na itong pupukusan. Kapag hindi ka kasi gumalaw mga dudes, yung kadlitan ay isang curious na isda. Sila mismo yung lumalapit patungo sa'yo. Siguro gusto rin nilang makipag-chismis. Charot. Kaya syempre, i-em na natin yung pana natin habang palapit siya para hindi na tayo tumingin sa iba. Ika nga. Kaya ito ang ating susunod na isda. Ito pa ang kagandahan mga dudes, kapag pahapon na yung ating katawan ay nagkakaroon na ng immune sa lalim ng dagat, no? Hindi ko lang alam sa mga kapwa ko ispiro, pero alam ko siguro paghapon na at nasanay na yung kanilang katawan ay medyo unti-unti na rin silang tumatagal sa ilalim. Yun ang napapansin ko sa sarili ko sa tuwing namamana ako. Pag umaga hanggang alas 9 ay medyo mahirap at medyo nakakapos pa ako ng hininga, pero after ng lunch at magsimula ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ay medyo lumalalim na talaga ng gusto ng aking sisid at medyo tumatagal na rin sa ilalim. Kaya naman tayo nakakapag-ambush ng mga ganitong isda. Ang kadlitan o surgeon fish ay talaga namang napakabinta sa ating munting talipapa. Ito ay nire-request ng iba nating kaibigan dahil umano ay napakasarap itong iihaw. At dito pagkatapos kong maload ng aking pana, dali-dali nga akong bumaba dahil ito na naman sila. Ito na naman yung mga itim na kadlitan at good size na rin ito mga dudes.
Siguro kung hindi ako nagkakamali, ang kadlitang ito ay nasa halos 1 kilo na yung laki ng isang ito. Kaya napakasarap nilang hulihin at panain dahil hindi ka talaga mabibigo kapag ibenta mo ito. At ayun na nga, bumaba ulit ako para makapag-ambush ulit at habang pababa ako ay gumagawa naman ako ng pag-ingay o nag-fish call. Kasi pag nakikita mo sila sa ibabaw ka, makikita mo yung mga itik, pag pailalim ka, unti-unti silang umaalis. Para mapansin ka ulit nila, kailangan mo mag-fish call. Tapos hintayin mo lang ng tamang distansya bago ka makapana. Ito yung pagkakataon na may mga nakikita tayong mga tinatawag nilang baklang surahan pero hindi natin pinapansin yung mga white na yan. Pero nakapokus kasi tayo sa kadlitan. At kung napapansin yung mga dudes, yung ating tubig ay may halo ng current o agos sa ilalim. Diyan mas nakikita natin na mas active yung mga isda at minsan may mga pelagic din. Dahil gustong maglaro ng mga isda kapag mayroong current. At syempre, meron na namang mga itim sa unahan at nakapokus na tayo dito para makahuli tayo. Hindi ako umaalis dito mga dudes sa area ito dahil napakarami talaga nila at marami na rin tayo napana na hindi na rin natin nag-video dahil paulit-ulit na lang nga. Hinahanap ko sila Dudes Dudoy at saka sila Dudes Dungdong kung saang area sila, bakit hindi sila sumunod sa akin para syempre mabahagian din natin sila ng isda. Pero hindi ko na sila hinanap dahil nga busy ako dito sa pag-aambos ng mga kadlitan. Dito naman mga dos, medyo napabilis ang aking pag-open ng ating GoPro dahil biglang lumabas itong tinatawag naming lanuhan. Kaya wala na tayong ginawa kundi panain na kagad at itong nangyari. Medyo na spine shot natin siya mga dudes kaya humiga na lang. Pero kung napapansin nyo, may mga kasama pa itong lanuan, no? Hinahanap ko sila Dudes Dudoy dahil nakapana ako ng isa dahil nandun pa sila naglalangoy. Hindi halos sila umaalis. Kung may kasama nga ako dito ay mapapana pa nila Dudes Dudoy at saka Dudes Dungdong. Ayun sila Ayun, ang dami talaga nila mga dudes kaya nakahuli lang ako ng isda at alam ko maya konti aalis na rin sila. Inaantay ko nga sila Dudes Dungdong at si Dudes Dudoy na baka sakaling makahuli pa sila kung nandito sila sa tabi ko. Pero syempre, i-secure na natin ang isang to para madagdag natin sa ating pambinta. Lanuan kung tawagin namin ito dito. At medyo takip sila ng mga dudes, napakagandang sunset kaya itong isdang ito ay hindi ko na video, nakala ko naka-open ng aking GoPro. Ang laki pa namang pagka rabbit fish ito o samaral na tinatawag. Hindi ko na videohan pero kahit papano ay napakasaya ko pa rin dahil nahuli ko siya. Halos nasa 1 kilo na rin ang isang tod. Ngayon lang ako nakahuli ng ganito kalaking rabbit fish mga dudes. Ito lang siguro ang ating huling isda sa hapon ito dahil kung napapansin nyo talaga mga dudes ay sunset na talaga. At kahit papano ay pinagpala talaga tayo at marami tayong nahuli. Ganyan talaga mga dudes, kapag tumulong ka sa kapwa ay bibigyan ka rin ng biyaya ng ating pong may kapal. At meron pa sa akong tinuturo sa baba dahil may napansin pa akong grupo ng mga isda doon pero nagdesisyon na ako na bumalik na sa bangka. Tinahanap na rin pala ako nila Dudes Dungdong at ni Dudes Dudoy. At kailangan na namin umuwi dahil medyo hapon na. Uuwi pa kami sa D-Wheels kung saan namin ititinda ang aming mga nahuling isda at alam namin na gagabihin talaga kami. Pero maraming salamat pa rin sa pong may kapal at binigyan tayo ng mga biyaya. Kaya uwian na kami mga dudes. Six and a half hours later. Touchdown! Time to unload.
ng mga gamit. Na. Maghapong pa ba na? Grabe. Alright, what's up mga dudes? Ito yung huli natin, blazing, no? Yan, mga bahita. Yan, suno. Mga pampinta. Siyempre, hindi magpapahuli yung bayang. Ito pa oh, mga huli natin oh. Ayan, ayan. Wow, di ba? Mga suno. Okay na yan dong, ilagay na natin. Pwede na ilagay yan. May pambansang huli si Dongdong oh. O, di ba? Tiki-tiki. Pangulam daw. Oh, pangulam. Okay, tingin ilagay. Bawas tayong tubig kay punong-puno yung ating lalagyan. Puro ilak yan. Yun, no? Sa ilalim da. Okay. Wish. Ayun ako yan. Hindi hindi tumama. Tamaan. Ilak na. Ito lang natamaan ko. Huwag mong ganun yung mali mo huli natin. Pangbinta yan para makatulong sa ating kapwa. Ito kapwa dito. Tulungan din daw. Ito kapwa oh. Hi kapwa. Two hours later. Okay, dito na tayo mga dudes. It's time to sell our fish here. Ayan, para may mga customer na tayo. Okay. Naksan yung ano natin dyan, yung panglagay dito para ma-maintain siya nakaganto. Ayan, yung ating huli. Oh? Ay. Tinago ko na yung bawan. Di ano sa panik? Sige mo lang araw. Pao, pagka ka papatera, kibali, pagka ka man. Harap yung ha? Harap? Harap no? Oh. Harap ko na kasama. Harap to no? Ito ang kagandahan mga dus dito sa amin dahil pagdala mo nilang namana ako ay yung ating mga customer ay naghihintay na mismo dito sa harapan ng bahay namin. At nag-aabang kung ano ang ating mahuhuli at agad naman nilang binibili ng tamang presyo. Kaya tuwang-tuwa talaga ako pag namamana mga dudes. What's up, magandang gabi mga dudes. At ito ang kinita natin sa ating nahuli ngayong araw ano. Yung maraming labahita. Yung labahita ay tumimbang siya ng 10 kilo at kinuha sa atin ng tag-100 ng kilo. So may kinita tayo sa labahita na 100 kilos. 1,000 pesos yung sa labahita. Yung assorted naman ito yung mga suno. Medyo mataas ng konti ang binta natin sa 120. 7 kilos ang suno natin, i-times natin sa 120 equals to 840. And then yung halo-halo fish, ito yung kahit anong isda na lang, yung mga ilak, halo-halo. Yung hindi masyadong nabibili, binili sa atin ng 80. Tumama rin siya ng 400. So ang kita natin ay 2,240 ngayong araw. At may konsumo tayong 550 sa gasolina natin. No? Ang natira ay 1,690. Yan. So yan ang muna ang ipapadala natin doon sa ating kaibigan. Siguro papadalan ko siya ng 1,500 at yung naiwan na 190 ay sa susunod na lang na paglabas natin isasama ko doon para mapadala. Okay? Salamat mga dudes at sana ay patuloy kayo magsuporta sa ating YouTube channel para tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Yung tulong ko pong ito ay wala po galing doon sa kinita ko sa YouTube dahil hindi pa naman masyadong kumikita ang YouTube ko dahil wala pa talaga. Ito ay galing to sa pamamana na nahuli namin. Yan ang itutulong namin sa ating kaibigan. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood at abangan nyo po ang second day ng ating adventure. No po? Yun naman ang mahuhuli natin doon ay ipapadala ulit natin sa ating kaibigan dahil nandun siya sa puerto at nagpapa-check up. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa at panonood sa ating YouTube channel at sana ay pagpalain din po kayo ng poong
may kapal at ingatan sa bawat oras ano man ang inyong ginagawa. Maraming salamat po ulit. And once again, this is Dudes Pero and thank you very much.